Kasi siya ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi So siya for ang the kinakilala record, ng Panginoon. sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya, internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance. So siya mismo gumawa. Yung siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Nahiya. Ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instructions kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God if He's powerful? That is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Senyor Aguila lahat. Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Senyor Aguila is God, he should not be dictated by anybody. You are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, Ganun ba? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ano walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Okay, so unahin natin si Randolph, Mr. Randolph Chair. Balbanero. Opo, sir. Yes, can you give us a brief lang, maigsing kwento about the background of your baby? Bakit siya namatay? Anong ikinamatay? Saan nilibing? At di ba kasama ka sa exhumation? Nag-exhume kayo? Opo, sir. Opo, sir. Anong nakita mo doon sa anong laman doon sa nilipatan na libingan? Go ahead. Sa niadtong December 14, 2020, niadtong adlaw sa kadlawon dito ko nanagat. So pag uli na ho pagkahapon dito na nahibaw-an na hong bata ang ahong asawa nga nanganak na dahil siya. Noong December 14, 2020, nanganak yung asawa ko. Niadtong kadlawon atong adlaw dito ko nanagat. Ja pagkahapon dito na nahibaw-an na nanganak na dahil ang asawa. Early morning, madaling araw, nanganak na pala yung asawa ko. Andali, anong tingin mo doon sa lugar na yun? Is that a hospital, clinic, or paanakan, or what? Sa Aya. tanong niyo mo? What? Kuan man na siya sir sa pakibali na gamit o hospital gihimo naman tong hospital sa bayanihan. Murag kuan na siya bisita gani sir sa kapihan. Before siya ginawang hospital, dati siyang function hall ng bayanihan, ng SBSI. So, nakakita ka na ng hospital, di ba? Yung regular hospital. Apo sir. So, ngayon, yung function hall, ginawang hospital, ano tingin mo? Kuan ba siya? Pareho lang siya sa hospital sa gawas? Sa labas? Magkaiba talaga. Anong pagkakaiba? Kasi parang kwarto-kwarto lang sir sa Kwarto lang, Oo, kwarto. walang gamit, May- equipment, mga health equipment. Mayroon din. Ha? mayroon din sir. Anong klase equipment? Yung pang kuan sa ihi, laboratory. Ano? Laboratory sa ihi. Laboratory sa ihi, meron sila? Ako na bang pang-examine sa ihi. tae. Examen sa ihi, Oo. examen sa tae. Oo, Meron sila? Na dito. Sigurado ka? Sure ka sir. Dali ha. Totoo ba, Mamerto, Galanida, meron kayong ganong equipment sa inyong hospital? Ihian, yung laboratory? Hindi po alam. Hindi ko alam po.
Okay, Jerens, No, meron kayong ganon? examine ba? Your Honor, yung panahon po ng 2020, hindi pa po ako yung presidente. Hindi ko po alam. Hindi pa ba panahon ito? Hindi pa po. Hindi pa ikaw ang presidente, Hindi pero pa. membro ka na during the time. Membro lang. Okay. Mr. Chair, Yes, yes. follow up lang po kay J. Renz Kilario. Sabi niyo 2020, nung nangyari ito sa baby ni Sir Randolph, hindi pa kayo presidente ng SBSI. Pero di ba nung 2019, the year before, nung lumindol, kayo yung nagtawag sa mga tao na umakyat mula sa poblasyon, paakyat doon sa kapihan? Hindi po. Kasi hindi ko yung presidente. So, ordinary Jerens, member lang po ako. Makinig ka ha. Nakakulong ka na ngayon, tapos magsinungaling ka pa ha. 2019, lahat sila, whether yung bumaligtad na membro ninyo o yung mga nandoon sa loob, ikaw ang tinuturo 2019 na nag-auhag, nagkuhan sa kanila na umakyat kayo dito at matutunaw ng mundo. Ikaw ang sinasabi. Hindi ka pa nga presidente noon, but you were recognized as Senior Aguila already. Hindi ka pa na presidente dahil buhay pa yung dating presidente at that time. Hindi pa ikaw Opo. presidente, pero Opo. acknowledged leader ka na nila, Senior Aguila. Hindi po. Kasi yung leader namin yung presidente at hindi po yan totoo. Yung nga, sinasabi na nga na ikaw si Senior Aguila at that time pa. Are you Senior Aguila or not? Yung Senior Aguila po is screen name ko lang po yun. Kaya nga, sino yung screen name na yan? Ikaw o hindi? Ako yung... O ikaw pala eh. O sino pang ibang Senior Aguila na sinasabi nila ngayon na nagtawag sa kanila na umakyat na kayo dito sa kapihan at matutunaw ng mundo. Yung dapa na yan, matutunaw na. Kapihan na lang ang maiiwan. Matira. Yung Aguila cluster, hindi lang po naman ako yung Aguila. Kasi yung Wala akong sinasabing Aguila cluster. Ang sinasabi ko, Senior Aguila. Are you or are you not Senior Aguila? sa screen name ko lang po, Senior Aguila. Kaya nga, ikaw si Senior Aguila, di ba? Opo. Oh, wala namang ibang tinutukoy dito, Senior Aguila, na reincarnation of the Santo Niño. Sige lang, mawala tayo dito. Yung tinawag na Senior Aguila na yung screen name ko is 2021 na po yung nakaregister yung 2021, 2019 ka pa sila tatawag na Senior Aguila. Kaya nga, pinaakyat mo yung mga tao sa kapihan. hindi po yan totoo, Your Honor. Mr. Chair, Yes, pwede Doriza. natin ipa-examine yung records nung naunang hearing natin. Well, kahit na hindi na Kailan? examine, 2019. very clear. opo. Very clear si Doriza sa lahat. My memory is very fresh and if you go by all the affidavits of all our resource persons, 2019 pa, Senior Aguila na ang tawag sa kanya. But anyway, babalikan kita mamaya. Patuloy mo, Randolph Balbarino. Moto nga pag naghumanahog ilis ngadto ko sa function hall na may giila na mo nga Skibali Hospital. Pagkatapos kong magbihis, pumunta ako agad sa function hall na hospital namin. Moto nag-istorya mi sa akong asawa og idara kong gisubayan og unsay nahitabo sa isang pagpanganak. Pagdating ko doon, nag-usap kami ng asawa ko at sinasalaysay niya yung nangyari sa panganganak. Matod pa ni akong asawa nga si Milani nga naglisod siya panganak tungod kay ang bata nag-una ang tiil. Ayon sa kanya, sinabi sa akin na nahirapan siyang manganak dahil nauuna yung paa. So breech birth po. Suhi. Parang suhi. Suhi sa Suhi. Lagi. suhi. Mao nga isubay siya nga dili murag kasurindiro na siya tungod kay ngani ingon siya lugos na siya kaginhawa. Muntik na siyang bumitaw, nahirapan na siyang huminga. Mao ikasab-an siya sa mga kumadrona na dili magtalaw-talaw kay maunsa man siyang kinabuhi og mo kibali mo surrender siya sa na dili niya may pagawas ang maong bata. Pinagalitan siya ng mga komadrona, yung nagpapaanak sa kanya, na dapat di matakot. Mao nga So, Sir Randolph, so nung yung asawa nyo
muntik nang bumitaw, nahihirapan huminga, hindi ba tinulungan, guminhawa ang pakiramdam ng isang bagong panganak ng mga kumadrona? Pinagalitan lang, hindi ba siya mas inalagaan pa? Ang ilang gibuhat sa mga kumadrona kay para to ma-confident ijang nahon na nga ipagawas ang bata kay Para makampante, ang ginawa ng mga komadrona ay mao tong ilang giadjog og ang asawa mo ra gipugos og tulak ang tijan para mugawas ang bata unsa ingon si na tinulungan yung ng komadrona na masiog, mapush yung bata para lumabas. mao to nga ingon si nga sa diha nang nahawiran ang tiil mo ra pugos tugod to nila og pagawas para ang si Jama libre mabuhi. Nung lumabas na yung paa, sa pilitang hinila yung mga paa para mailabas at saka ma-save yung nanay. Tapos, hindi ka nagpumilit as a father na ibaba na sa ospital yung bata para masave yung bata? Mao to yung gusto sir nga gusto na nga may baba kadud ang bata sa ospital sa diri Socorro sa Oh, Pinagdas you're the Hospital. father. Dapat binaba mo na, dinala mo sa ospital. Bawal kasi doon sir. Bawal. Sino po nagbawal? nagbabawal? Si Senyor Aguila sir. Sino Aguila, binawalan mo na ibaba yung bata na agaw buhay. Imbis masave pa yung kung nadala sa ospital, Hindi po, hindi. binawalan mo daw. Hindi po. Hindi. Hindi. Dahil hindi ako yung presidente noon. Sinabi nyo sa mga kumadrona na pag hindi nyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. Uya na naoing na ang mga kumadrona, kami ra kibalis ang asawa istoryahay kay bawal malay ko nung gibawalan malay. Hindi ko na sinabi sa komadrona, kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Doon na, dito na ni Jagis sulti na waya ba kalay kuno ko'y salig ni Senyor Aguila nga ni ana ang atong Diyos. Doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung Asawa. asawa nyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yun, I'm Internal not familiar, ha? examination, Mr. Chair. How do you call it? Internal examination po. Internal, kung OB IE, gynecology. Opo. internal examination, si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay pa na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila usama po na namo giilangan dito nga doktor. Ah. Sinabi din yun ng, ang paanak po diya. sinabi ng asawa ko yon na inai siya. At kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa nyo? Kuan ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magmanganak mo anak na siya. Pag nahirapan na ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi So siya for ang the kinakilala record, ng ha, Panginoon. sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IE sa kanya, internal examination. Opo sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IE, di ba? Oh. So siya mismo gumawa. Yung nga siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Nahiya. Jerens, totoo yan na ikaw nagkandak ng IE. Kasi ikaw ang doktor doon. Hindi. Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi nyo na nagsinungaling siya? Mas mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, Para Mr. malaman Chair. yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag
kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sakop pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung matcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Unauthorized Chair. practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ha? Ah, mas malala. Baka yung Yeah. expanded anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Pero Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata mga nganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dalhin ko itong bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nakauna-una ako, sir, pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila, huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Ayun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay na mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak mo. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat kung akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Habulin niyo ako. But anyway, Mr. Chair, tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. salamat kay Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Salamat, ma'am. Ay, isa pa yan. Backtrack ng konti. Nung 6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak. Yung ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang gano'n na instruction sa inyong magulang? Nangutan ako og okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Matong ingon sila nga okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon nung baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay. Noong panahon yun, ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin, tapos wala nang, parang na-busy sila, ma'am, wala na instruction para dapat sa gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam Chair. mo, Senator Risa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph, yung parents, na hindi pwede ibaba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Ha? Ako, sabihin ko na, hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Pero sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing, dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng
kung ano-ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung anong mga operation doon. Sinasabi, tinuturo na si Sr. Aguila. Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, si Jerry Esquilario, binibigyan mo ng papel para basahin during the meetings. So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instructions kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Sr. Aguila is God, why should I dictate God if He's powerful? That is a mere declaration. So meaning, pinaubaya mo na kay Sr. Aguila lahat? Wala akong Because alam. he is God. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Sr. Aguila is God, he should not be dictated by anybody. Mr. Chair. Kaya nga, I am very sorry for that information. That is Well, only you a are the mere Vice declaration. President of Sr. Aguila, the President who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si Presidente mo? Hindi po. Hindi Hindi po. ka naniniwala? Hindi po ako naniniwala. Ang God ko isa lang, God the Father. So bakit mo siya sinusuportahan? Your Honor, in 2020, si Sr. Aguila, isa lang membro. Ang kuwan doon ay ang sister-in-law ko. Kaya nga, bakit siya naging Presidente? I-explain na namin nung una na Sandali lang, you just answer my question. Ha? Was he elected by all the members of his BSI or was he appointed? If he was appointed, by whom? originally, he was recommended by our former president Recommended. to succeed him. And later on, he was elected during our special assembly. Special Assembly. Yes, Elected by all the members of his BSI, you mean to say? Yes po, yes po. So by popular vote of all the members of his BSI, siya naging presidente. Yes, during that time. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona Hindi na ko ayaw alam. ni Senyor Aguila ay baba. Ay dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumsek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni Hindi po sila Balbarino? invited. Hindi sila Mr. invited? Senators. Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Ha? Prangkahan tayo dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata na matay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Ang sinasabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senyor Aguila. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganim. Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung Kapihan. May mga nabuntis. Tapos ang layo ng hospital po sa
kapihan. So may mga instances, may mga sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro pag nanganak sila in times of emergency sila po yung kinatawag. Sila po yun, ganun na lang, ganun na lang. Ganun na lang Mr. Senator talaga. kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice na po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga, may mga experience po na magpapaanak. But you are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, Ganun ba? wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nako, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po ko, I was asked by the NBI to furnish us a copy of death. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths lang po yun? Because I was cooperating with you. Yes, you have to cooperate. As dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko po talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, Mr. hindi kita Chair. pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Mr. Hindi Chair. kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo Ma'am Chinga Lea na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 10,000 per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po, ma'am. Sabi nyo, yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba, mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Rando, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelyido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon? Ito pala, tatlo nga. Jella Hugar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hogar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jella Hugar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila. Sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama? Siguro sila yung tinatawag pag may mga Siguro nganak. sila. Kanina, Ay, ako, hindi siguro, Senator Mr. Chair, Risa. sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Lea, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Na nandoon ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala, even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Yung question mo kasi is sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, Ibig mong sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. Sir, may mga home deliveries nga kami doon.
Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga Chair, cases Mr. po kami Chair, ng home Ay. delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. let me admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. It's I'm part sorry of po, our I'm rules. sorry. Thank you. Tinga ako kay ara naman diyang humilak, dili na siya mamati og pangutan-on unsay nahitabo. Matong dito na di ang bata nga hinggahi na mamatay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata. Mao to na ano po ko mahimo kundi mohilak ra kan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Mao tong pagka atong nahitabo hingadto ang ugangan na hingadto ni Senyor Aguila nangonsulta og unsay buhaton matong ingon si Senyor Aguila nga dapat ra kang kuno tunaho nga kalipayan kay waya na koy mga pag-antos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Mao na to na wa na koy nahimo kay matud pala yung Senyor na Sandali ha. Ikalipay. Saan yung kuan mo ngayon? Yung mother-in-law mo? sa kapihan. Sir. Nandun pa rin sa kapihan. Opo, sir. So, loyal pa rin sila kay Senyor Aguila. Opo, sir. So, sabi niya, sabi ni Senyor Aguila, salamat ka, kay okay ka na, wala ka nang pag-isip, wala ka nang alalahanin dahil patay na yung anak mo. Waya na koy pag-antos ang bata nga pag-alaga, pagpadako. Mao na to'y kibali hawra kang kuno. Ako sinabihan ng mother-in-law ko na gano'n. Dalhin mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Wala na Ako ang sinabihan ng gano'n ng mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Mao na to na pag human ni jag sulti wala ko nahimo nagpahilak ra kang ko nga gibawalan po dito og nay mamatay dapat kuno ikalipay dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na hindi iiyakan, ikaliligaya. Natuwa ka nun. Hindi, sir. Ha? Hindi. That's brainwashing. Ha? Opo. That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, maligayan na lang kayo kung may mamatay. Para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa pulis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun.